In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. Merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection, and to give us new life. By this you make us your children, to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten this sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely of our sins, we ask your mercy. May we always live as your truly devoted children. Novena Prayer. Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindest, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. Let us pause to recall your petitions. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son, strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God. You accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother,
Share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that he who shares the cross of Christ will certainly share His resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same while praying for our own intentions and for the intentions of all here present at this novena. We earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and the unemployed, heal the broken-hearted, walk in solidarity with the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin, which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your compassionate intercession. Amen. Prayer for the Home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility that we may do our part in making our home a haven of peace, like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help. Holy Mary, pray for us. Holy Virgin conceived without sin, Pray for us. our Mother of Perpetual Help, Pray for us. we sinners call to you, Loving Mother, pray for us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men, Loving Mother, pray for us. that we may be more and more like our divine Lord as you were, Loving Mother, pray for us. that we may be meek and humble of heart like your Son Jesus, Loving Mother, pray for us. that we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin, Loving Mother, pray for us. that we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance, Loving Mother, pray for us. that we may be aware of God is speaking to us in the events of daily life, Loving Mother, pray for us. that we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation, Loving Mother, pray for us. that we may understand the value of worshiping God together in the Eucharist, Loving Mother, pray for us. that we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion, Loving Mother, pray for us. that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, pray for us. that we may strive to be true Christian by our loving concern for others, Loving Mother, pray for us. that we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously, Loving Mother, pray for us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, pray for us. that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother,
pray for us. that we may work for the just distribution of this world's goods, Loving Mother, pray for us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, pray for us. that we may accept our responsibility in the community in the spirit of genuine service, Loving Mother, pray for us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Francis, the bishops, and the clergy, Loving Mother, pray for us. that we may be blessed with an increase of priestly and religious vocations, Loving Mother, pray for us. that we may care and protect God's creation, Loving Mother, pray for us. that we may defend the human dignity and sanctity of human life from conception to natural death, Loving Mother, pray for us. that there will be genuine and lasting peace in the world, Loving Mother, pray for us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, pray for us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, pray for us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, pray for us. that we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord, Loving Mother, pray for us. that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, pray for us. Let us pray in silence for our own intentions. Holy Mary, pray for us. Pray for all the people of God. May all experience God's perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Thanksgiving Prayer. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be truly grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and renew our lives. Through you, we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love, to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother, to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us with greater confidence in God's loving mercy and perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. To the most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows, in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayer for the sick. Let us pause and remember our sick loved ones. Grant that they who are weighed down with pain and other affliction of illness may experience God's healing power and comfort. Restore them to health in body and soul, so that they can continue to serve you and their brothers and sisters. Amen.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, ay sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, dumulog tayo ng may pasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob niya sa atin at patuloy na ipinagkakaloob, lalo na sa biyaya ng buhay at sa biyaya ng pamayanan. Sinasama natin ang ating panalangin at kahilingan sa pagdebosyon sa ating mahal na ina, Birhen Maria, ina ng laging saklolo, Birhen ng Candelaria. Ang ating panalangin at kahilingan sa kanila at sa kanilang pagunita ng debosyong ito, kailangan natin ang kanyang tulong, lalo na sa panahon na ito na tayo nasa pandemya. At bilang isang pamayanan, tayo dumulog ng may kapakumbabaan sa ating Panginoon. Ipahayag natin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagsasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa ating Panginoon Diyos. Kaawaan tayo na magkakundaran ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapandahan, mula sa kanyang pangasiwa sa lupa,
inilipat mo, San Luis, sa kaluwalhatian ng iyong pag-alay sa kalangitan. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, naway mapasa amin ang katayaan mo. Sa pagganap namin ng tungkulin, sundin ang loob mo sa magitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ni numan. Samantalang, ipinahahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti at ganap sa pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob. Inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos. Nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Tayo pong lahat, ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa Siyol ay naroon ka, kung doon ako manganganlong. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan. O kaya, ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman, sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yung gabi, parang araw na maningning. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Tumayo po bilang paggalang sa Ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumusunod sa anak niya. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus, "Saaban ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libing ang pinapuputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo,
Ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasalanan. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong yan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo nakikiisa, mabuti na lamang at may Facebook at may live streaming. Hindi tayo nahahadlangan ng ating pagunita ng pagdebosyon sa ating mahal na patron. At ang ating pagdebosyon sa ating mahal na ina, dahil ng Candelaria, at inanalaging sa Klolo. Mga kapatid, sa ating pagpatuloy na ating mga pagninilay, kahapon dinala tayo sa paghamon, sa pagpapahayag ng pananampalataya, na tayo maging matapat at totoo. At ang katapatang ito ay nakukuha natin at natitiyak kung tayo tumitingin. Sabi nga ay tingnan natin, nakikita natin at binabalanse ang mga bagay-bagay. At inihahatid tayo nito sa tiyak na katotohanan. Kaya ang napakahalagang salita sa atin kahapon ay tapat, tingin, at tiyak. Sapagkat sa Panginoon Diyos, tayo may tiyak na pupuntahan. At ito ang itong paanyaya sa atin sa paghamon na tanggapin natin siya bilang pagkain ng buhay. Sa ating pagpapatuloy sa pagdebosyon natin kay San Roque at sa paggunita sa mga santo, ay pinapaalala sa atin ang tunay na buhay na kinakailangan. Sa Ebanghelyo ay tahasang ipinahay na ating Panginoon sa Kristo ang pagkilala niya sa mga pariseo at mga eskriba. At hindi lamang pagkilala, kundi pagkondina sa kanila. Pagkondina sa kanila. Bakit? Sino ba ang mga pariseo? Sino ba ang mga eskriba? Sila yung nakakataas sa lipunan at inaakala na sila'y mga dalubhasa sa mga kaalaman, sa alituntunin, alam ba kayo sa mga batas. Subalit, ano ang pagpapahayag ng ating Panginoon? Mga mapagpaimbabaw. Ibig sabihin, hindi sila naging totoo sa kanilang pangasiwa, sa kanilang pamamahala, at sa kanilang pagbibigay ng halimbawa. At ang mas matindi noon, anong ipinag-asakos sa kanila? Inahalintulad sila sa mga libingan, sa mga pansyong. At ano bang nakalagay sa pansyong? Patay sa loob. At ano ang kaugalian nila noon? Hindi lamang sapagkat may mga patay, kundi isang naapektuhan. Halimbawa, kaya nila pinapaputi, kaya nila pinipintahan ng maputi. Kasi may kaugalian pa sila noon at paniniwala na pag nahipo mo yung pansyong, ikaw na din ay madumi. Super madumi. Kaya nililinis nila. Subalit sa paglilinis nila, hindi naman nawawala yung laman ng patay doon sa loob. At hindi naman naandun pa din yung mga uod. No? Kaya sa ganitong akusasyon ay talagang matindi. Matindi. Bakit? Ano ba yung ginagawa ng mga eskriba at mga pariseo?
Alam nilang mga lituntunin, alam nilang mga batas. Subalit, di naman sabi ay sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, ni kalingkingan ay hindi nila ginagalaw. At hindi pa yon. Kung utos lang sila ng utos, ang mas matindi pa, alam nilang paikutin ng mga tao. Lalong-lalo na yung mga mayayaman. Lalong-lalo na yung mayayaman. Na dumating din sa punto na, parang nabanggit ko na minsan na parang ang may access lang sa kalangitan ay yung mayayaman. Kaya nga maalala natin, nagalit ang ating Panginoon, mas madali pang pumasok sa butas ng karayomang kamelyo kaysa sa isang taong mayaman. No? Nung Lunes yun, naalaala natin. Kaysa sa isang taong mayaman. Bakit? Sapagkat pinagsasamantalahan nila ang mayayaman. Na tila baga sila lang ang may access sa simbahan. Sila lang may access sa templo dahil sa kanilang mga pag-aalay. Subalit ano sabi ng ating Panginoon kahapon? Ano ba ang nagpapabanal? Yung mga alay o yung dambana? Ano ba ang nagpapabanal? Kaya ngayon, ipinaalala ito sa kanila. Ang sabi ng ating Panginoon, tunay kayo'y mga mapagpaimbabaw. Kaya ano ang pagtugon na hinihingi sa atin ng Panginoon? Sa unang pagbasa, ating napakinggan ang napakagandang pagsasabuhay ng pananampalataya. Katulad ng ginawa ni San Pablo. Ano ang ginawa ni San Pablo? Sa kanilang ebanghelisasyon, sa kanilang pagpapahay ng pananampalataya, hindi sila naging pabigat. Gumagawa sila, nagtatrabaho. At ang paghahalintulad na ito ay katulad ng isang ama, katulad ng isang tatay. Hindi binibigyan ng kabigatan ang kanilang mga anak o sinumang bahagi ng pamilya. Gumagawa talaga. Nagsisipag, nagtsatsaga. At hindi lamang ito pagpapahayag ng mga salita, kundi pina-follow up pa nila kahit sila'y tapos na. Napakaganda ng ginawa ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Pinalalakas ang loob ng bawat isa, inaaliw at hinihimo. Hindi lamang sa magitan na salita, kundi sa magitan din ng kanilang halimbawa. At ano yung kanilang halimbawa? Yung kanilang sipag at tiyaga. Dahil dito, napakalaking hamon din sa atin bilang mga Kristiyano na hindi panghinaan ng kalooban, kundi patuloy na maging tagapagpahayag at tagapaghikayat ng mga bagay-bagay na ating tinanggap mula sa Panginoon at ihatid din natin ang iba ang ating kapwa sa Kanya. Katulad ng ginawa ni San Pablo, saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na kami naging tapat, mabuti at ganap sa pakikitungo sa inyo. Sa makatuwid baga, ang hamon sa atin, maging saksi tayo, katulad ni San Pablo at katulad ng ating Panginoon si Kristo. Sa maghapong ito, paano ba tayo magiging saksi ng ating Panginoon si Kristo? Tumayo po tayo. Hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayong maging tapat sa ating mga kilos. Sa bawat panalangin kahilingan, sabihin natin, Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Tayo pong lahat, Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Sa ating buhay bilang bayan ng Diyos, naway matugunan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating tapat na pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Atin nawang maiwasang gumawa ng mga bagay dahil lamang sa ating pagnanasang tumulad sa karamihan o dahil sa ating pagkukunwari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga nawalan ng pag-asa dahil sa ating masamang pakikitungo at pag-uugali, naway manumbalik sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay
manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa kanilang mga dinaranas sa mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga yumao sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Idulog natin sa Diyos sa ating mga personal na pananalig kahilingan, kasama nating mga tagapagtangkilik sa ating mga gawaing pangsimbahan, ebanghelisasyon at katisismo. Sa ating natatanging kahilingan, nadulog natin ating patuloy na pakikibaka laban sa pandemya ng COVID-19 sa tunay at panalangin ni San Roque. At idalangin din natin ang ating mga namumuno sa ating bayan, sa ating lipunan. Naway maging saksi sila sa paggabay sa sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ama, tulungan mo kaming sambahin ka na may katapatan sa aming puso at makalapit kami sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Pag-aaral. Sa butil ng trigo, pagkain, nagbibigay ng buhay mo. Alak na nagmula sa isang tangkay na upas, inumin, nagbibigay lakas. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating mga sakripisyo ay kalugdan ng ating Panginoon Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon, ito baghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga kahilingan ay iyong panlakan, at upang kami maging dapat maglingkod sa iyong dambana, naway tangkilikin kami ng pagdalangin ng iyong mga banal sa magitan ng Kristo, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming magkakandahan, tunay dapat ikay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na pinatarangal mo sa kalang kabutihan.
Ibinigay mo silang halimbawa sa aming pamuhay at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa may anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ipagtarangal mo. Kaya kaisan ng mga anghel nagsisiawit na papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan. Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Luluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan na Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pang sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaniniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami tinagat tumayo sa mahal mong harapan para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ng Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Alexandro na aming Obispo at ng Tanagaharian. Alalahanin mo aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, ina ng Diyos, Birhen ng Candelaria, ina ng laging saklolo, ni Jose na kanyang kalinisan-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Roque, San Luis at San Jose, anang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na para sa iyo sa ipagtarangal mo, sa may taanak na aming Panginoon sa Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng karangal at papuri sa iyo, Diyos Ama magkapadahan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa trono ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw. Patawaran mo kami sa aming mga sala. Halanang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa bawat tao, hiligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala aming pinananabikan ang dakilang ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Luluhod po tayo. Itong ating Panginoon Jesucristo na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, ang tinapay ng buhay inaspasan, hinatid inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo, walang hanggan. Paspasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na ang sa
kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapamaging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naapi, at kanlungan sa bayanong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na lahat ng lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Tumayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, batis ng tuwa at kapayapaan. Ang iyong angkang nagriwang sa pagunitan sa mga banal ay sa iyong ngalan, pang sa pagsasalo namin sa piging ng iyong anak. Makamit namin ang sangla na iyong paglingap sa magitan ni Kristo, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin natin ang Santo Papa, panalangin tayo sa kanyang mga kahilingan. Dasalin natin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoo Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Naway pagpalain kayong lahat, dakilang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa na patuloy na naglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga pong muli sa inyo lahat. Magandang umaga. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,